Hi friends! Good morning! Tara, samahan niyo kaming ihatid si John sa summer school niya. Makakasama ako ngayon kasi nakalive ako sa work. Madalas si Glenn ang naghahatid kay John kasi 8:30 AM ang pasok ko kaya malilate ako kung sasama akong maghatid sa school. Kaya ito, sinasamantala ko kapag wala akong pasok. Last day of regular school ni John noong June 28 at summer break na niya ngayon. Sobrang saya ni John kapag pumapasok siya sa school. Thankfully, na-register namin siya sa Chilliwack Summer School para magkaroon din siya ng activities habang walang pasok. Natuwa nga ako nung na-secure namin yung slot kasi libre itong summer school kapag PR or citizen ng bata. Kung naka-study permit pa rin si John hanggang ngayon, magbabayad kami ng $400 kung gusto namin siyang i-register dito sa program. Madami nga ding estudyante na nag-register sa summer school. Akala nga namin nung una, konti lang sila. Pero nagulat kami nung first day kasi grabe, ang dami ng sasakyan na naghahatid at sumusundo sa mga bata. Understandable din kasi syempre nag-work ang mga magulang kaya mas maigi na ang summer school para may activity ang mga bata habang summer. Naalala ko nga nung una naming dating dito sa Canada, first time din ni John mag-school noon, nasa Ontario pa kami. Kabado kami ni Glenn kasi madalas kaming tatlo lang ang magkakasama sa bahay since work from home kami pareho. Tapos lalo pa nung COVID, lockdown, kaya hindi nakapasok sa school si John sa Pinas. Nung una, akala namin iiyak siya pag iniwanan namin sa school. Pero pagpasok niya, na-excite siya dahil madaming bata. Hindi na nga kami nilingon, pumasok na agad sa room. Pauwi, binibiro ako ni Glenn kasi ako yung naiyak dahil sa separation anxiety at nag-aalala tapos mixed emotions yon. Masaya ako kasi papasok na siya sa school at magkakaroon ng friends. Tapos syempre di may iwasang mag-alala kasi siya lang mag-isa. Successful naman kasi sabi ng teacher niya napaka-friendly niya kahit first day pa lang ng school. Itong Chilliwack Secondary School kung saan namin siya inihatid, around 8 to 15 minute drive galing sa bahay. Ngayon kasi merong ongoing construction sa malapit sa school kaya traffic. 2 weeks nga pala yung summer school niya, from July 2 hanggang July 12. Ito na nga, umaakyat na kami papunta sa 3rd floor para makapasok na siya sa room niya. Ang ganda ng school, dati nakikita ko lang yung ganitong mga setup ng school sa movies. Natutuwa ako kasi si John, personal niyang na-experience na ganito yung school na pinupuntahan. Makikita niyo din may mga ibang bata na papasok at hinahatid ng parents. Siguro kasing edad sila ni John kasi parehong nasa 3rd floor ang klase. Ito, malapit na kami sa room niya, ibibigay ko na yung bag, mag-goodbye kiss at susundo na kami sa kanya mamaya bago mag-alauna. Pagkatapos namin maghatid, ito nag-drive naman kami papunta sa Walmart. Bibili kasi si Glenn ng Gravol ko. Yung Gravol dito para siyang Bonamine sa Pinas. Kapag hindi ako umiinom nito tuwing babiyahe kami, matitrigger ang vertigo ko at mahihilo ako. Ang napansin ko pala dito sa Canada, yung mga groceries sa stores madalas nasa sarili lang nilang establishment. Di gaya sa Pinas, kung gusto mong mamili, madalas pupunta ka lang sa mall tapos andun na lahat. Groceries, stores, shops, pati sinehan. Dito, isa-isa siyang building. Hindi na ako sumama sa loob ng Walmart kasi saglit lang naman bumili sa loob. Next time, ipapakita ko sa inyo yung self-checkout. Nung una naming dating dito, nanibago ko sa self-checkout kasi may mga cashier sa loob pero pwede ka rin pumunta sa self-checkout para ikaw nang mag-scan ng binili mo tapos mag-tap ng credit card para bayaran. Di mo na kailangan dumaan sa cashier. Dito, ikaw din ang magbabag ng sarili mong groceries. Wala silang bagger. Ayan, hanap lang kami saglit ng parking tapos papasok na si Glenn sa loob. Nakabalik na si Glenn pagkatapos bumili ng Gravol, kaya ito pupunta naman kami ngayon sa car wash. Makikita niyo kung paano ang car wash dito sa Canada. Hindi pa ako nakakita ng car wash dito sa Canada na tao ang maghuhugas ng sasakyan. Kadalasan ang car wash dito, machines ang gagawa. Dati nakikita ko lang to sa movies, kaya curious ako kung paano gumagana. Pagpasok mo sa car wash station, may app kung saan ka pwedeng mag-reload. Once na-enter mo na yung pin, aangat na yung may harang para maipasok mo yung sasakyan. Pag naipwesto mo na yung sasakyan at nag-open na yung parang harang bago ka makapasok, ilalagay mo na sa neutral yung cambio. Tapos bahala na siyang mag-forward ng sasakyan sa loob.
Yung machines na ang maglilinis ng sasakyan mo. Una, mag-spray muna siya ng malakas na pressure na tubig, tapos magre-release na yung machine ng sabon. Tapos itong orange na umiikot na yan naman yung maglilinis ng sasakyan habang may sabon. Ayan, makikita nyo na yung buong sasakyan dadaan doon sa pang-scrub na umiikot. Parang malaking washing machine para sa sasakyan, no? After naman ng sabon, malakas na water pressure uli para mabanlawan. Nakaka-mesmerize tingnan to, para kung bata na natutuwa sa loob. Nung unang beses nga na nagpa-car wash kami, tinawagan ko agad sila mama at papa para i-share sa kanila yung experience. Ayan, tapos na magbo-blow naman ng napakalakas na hangin para matuyo yung sasakyan. Makikita nyo may malalaking blower. Ang naiisip ko dyan parang hair dryer naman. Pagtapos namin sa car washing station, dito naman kami sa vacuum station. Scan ulit ng app para sa barcode, tapos ito yung may vacuum na pwedeng gamitin para sa loob. Dahil nga galing kami sa camping, medyo madumi si Snow, pero ito ang linis na niya ulit. Diba ang galing ng car wash? Mga 5 minutes lang yon, tapos ayan, malinis na agad. Efficient siya kasi kapag manual car wash, siguro aabutin ng 30 minutes hanggang 1 oras para magpa-car wash. Wala pa kaming time hugasan yung mga mats sa loob, kaya vacuum na lang muna. Napakadaming i-vacuum kasi pag may bata ka talaga, maraming dumi sa loob ng sasakyan. Naghalo-halo na yung alikabok, mga crumbs, at kung ano-ano pang kailangang i-vacuum. Pagkatapos, binalik na ni Glenn yung vacuum hose sa lalagyan. Tapos namin sa car washing station, dumiretso naman kami sa Canadian Tire. Kailangan namin ng extrang puzzle mats kasi yung una naming nabili para sa camping, kinulang, kaya bibili pa kami ulit para naman sa camping namin sa August. Sabi ko bumili na kami ngayon pa lang kasi sayang din yung $5 na discount dahil nakasale ang mga camping items sa Canadian Tire. Bumili na rin kami ng rope para sa camping dahil 3 days and 2 nights kami at kailangan maisampay ang mga towels na gagamitin namin. Ayan, makikita nyo, hinahanap ko yung aisle kung nasan yung mga ropes. Ang napili kong rope, yung okay naman yung quality pero hindi masyadong mahal. Ito nga palang Canadian Tire na to, para siyang Ace Hardware sa Pinas. Tapos yung nasa Chilliwack, ito yung largest Canadian Tire branch dito sa British Columbia. Tumingin din pala kami ng galon ng tubig pero hindi nakasale kaya hindi na muna namin binili. Tapos umuwi na kami. Thank you sa pagsama sa amin today. Until next time. Bye!